Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-213 na kabanata. Kaya kong paandarin ang Ferrari. Sinabi ni Alex na bahagyang nakangisi. Jason, hindi ka pa sumasagot sa mga tanong ko. Ano ang ibibigay mo sa akin kapag napaandar ko ang Ferrari? Si Jason ay sumanghel at sinabi ng malakas. Kung mapapaandar mo talaga ang Ferrari, maglalakad ako dito paalis gamit ang kamay at tuhod, at hahayaan na si Miss Marvel sa iyo. Kung hindi mo ito mapapaandar ay gusto ko na mag-squat ka sa gitna, at kumanta ng pambansang awit, na ang iyong ulo ay nasa pagitan ng dalawa mong hita, at lumayo ka na kay Miss Marvel, maliwanag. Tumango si Alex at sinabi okay. Ang lahat ay tumawa, iniisip nila na si Alex ay matatalo sa pustahan. Papaano ang isang talunan ay makakaya na paandarin ang isang mamahaling Ferrari? Napakabobo niya, wika ng isang lalaki. Sigurado ako na mapapaandar niya, wika ng isa na may panunuya. Alex, nakita namin ang may-ari ng sasakyan ay isang magandang babae. Kung gusto mong paandarin ito, kailangan mong magsalita ng mataas at magpanggap na maging babae, biro ng isa. Si Lindsay ay nag-alala kay Alex. Marahan niyang pinalo ang braso nito at bumulong. Walang dahilan upang makipagpustahan ka sa kanya. Umalis na tayo. Hindi, manood ka lang. Magiging maayos ito. Wika ni Alex na nakangiti. Nagpunta siya sa harapan ng Ferrari at hinawakan ito ng marahan. Tumingin siya pabalik kay Jason at sinabi na nakangiti. Jason, tandaan mo ang ating pustahan. At tumingin siya muli sa sasakyan, at sinabi ng malakas. Whirlwind start. Ang Ferrari ay nagliwanag ang ilaw. Ang lahat ay napatigil at nagsimulang maghinala. Talaga bang sumindi ito? Ang lahat ay iniisip ito sa kanilang sarili. Nagdesisyon sila na hindi. Ang makina ay umingay. Ang mga tao na malapit sa sasakyan ay nabigla. Ang Ferrari ay sumindi. Talagang napasindi ng lalaking ito, wika ng isa. Tumingin si Alex kay Jason, at sa iba at nakita ang kanilang mukha na puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Si Jason ay napaatras nang ngumiti si Alex at sinabi, Jason, napasindi ko ang sasakyan. Ngayon kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Si Jason ay nataranta panandalian pero mabilis din nabawi ang kanyang sarili. Sinabi niya na nakangisi. Isa kang tanga na talunan. Baka may problema ang sasakyan at madaling sumindi. Paano, at inaasahan mo na tutuparin ko ang aking pangako? Inisip mo ba na karapat-dapat ka? Si Lindsay ay lumapit kay Alex, at itinuro si Jason, at sinabi, Jason, wala kang kahihiyan. Hindi ka isang lalaki. Kinuha ni Lindsay ang kamay ni Alex at sinabi na umalis na tayo, at baliwalain ang malalang talunan na ito. Si Alex ay hindi gumalaw, sa halip ay sinabi, hindi tayo aalis hanggang si Jason ay hindi tumutupad sa kanyang pangako. Tumingin siya sa nakatingin na si Jason at sinabi na nakangiti. Jason, babawiin mo ba ang lahat ng sinabi mo? Si Jason ay ngumiti at sinabi, wala akong gagawin na kahit ano para sa iyo. Wala kang binatbat kung ikukumpara sa akin. Ang lakas ng loob mo na haman din ako. Sige, kung ganoon ay huwag mo akong sisihin, wika ni Alex. Bumaling siya muli sa Ferrari at sinabi na, open the door. Dahil sa tunog ng mechanical wiring, ang pintuan sa magkabilang gilid ay bumukas. Ang mga tao ay na-surprise muli. Tumingin sila kay Alex na may mas mataas na paghanga. Hindi lang niya napasindi ang Ferrari ng swerte. Siya ba talaga ang may-ari ng sasakyan? Kinuha ni Alex ang kamay ni Lindsay at naglakad patungo sa sasakyan. Pumasok sila sa loob. Inapakan nito ang steering wheel at pinaandar patungo kay Jason. Nakita ni Jason na mineneho ni Alex ang sasakyan patungo sa kanya. Sandali, ano ang gagawin niya? Natakot siya na baka masagasaan siya. Si Jane at ang iba pa ay natakot din, at nagsimula silang lumayo. Natakot silang masagasaan. Nakita ni Jason na ang sasakyan ay mabubunggo na siya at ipinikit ang kanyang mata.
Ang kanyang katawan ay nanigas at ang binti ay nanghina. Naghintay siya na mabunggo. Ang mga tao ay sumigaw at nagtakip ng kanilang mga mata. Ilang sandali ang nakalipas. Naghihintay pa rin siya. Ngunit wala siyang naramdaman. Iminulat niya ang mata at nakita ang sasakyan sa kanyang harapan, at ilang paa na lang ang layo sa kanyang katawan. Si Alex ay kusang umiwas. Hindi narinig ni Jason na ang sasakyan ay umiwas dahil sa sobrang tense. Nakita niya na nakaupo si Alex sa sports car na nakangisi sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng bigat sa kanyang paa. Nang tumingin siya pababa, nakita niya ang silver na tali sa kanyang paa sa ilalim ng sasakyan. Ang mga tao ay namangha. Ang Ferrari na ito ay malakas. Ang technology ay nakakamangha. Nang minenengo ni Alex ang Ferrari, si Jason ay hila ng tali at mabilis na nawala ang kanyang balanse. Lumagapak siyang bumagsak. Minenengo ni Alex ng 2 beses sa square habang hila si Jason sa likuran. Si Jason ay nagpaggulong-gulong nagasgas ang kanyang likod sa mga bato. Sumigaw siya sa sakit. Nang inihinto na ni Alex ang sasakyan, ang sakit ay pansamantalang huminto pero ang kanyang damit ay naging basahan. Walang nakatiis kay Jason na makitang mukhang miserable. Si Jane at ang iba pa ay natakot na gagawin din ni Alex ito sa kanila. Si Jason ay mahinang tumayo mula sa pagkakahiga. Ang damit niya ay punit-punit at nakita ang kanyang likuran, na maraming galos at dugo. Sa rear view mirror, pinanood niya si Jason na sumusuray sa kanyang paa. Pinindot niya ang flame spraying button at ang 4 na exhaust ay nakatapat dito. Ang apoy ay kumutitap palabas sa kanya. Ang init ay nagawang kulot ang buhok niya. Nang umatras, ang galos sa kanyang likuran ay lumala, at dahilan ito upang mapasigaw sa sakit. Pero ang apoy ay madaling nawala at walang nagawang damage. Sa nakita niyang natalo na niya si Jason, si Alex ay ngumiti. Binuksan niya ang pinto at lumabas sila ni Lindsay. Nang sandaling iyon, ang lahat ay nakaramdam ng panibagong tokat at nirespeto si Alex. Nag-usap ang mga ito sa pamamagitan ng bulungan. Siya ang may-ari ng Ferrari, wika ng isang lalaki. Nabigla ako, mukha siyang hindi espesyal, wika ng isa pa. Ang lalaki na nasunog ay masyadong mayabang pero mas mukha siyang talunan ngayon. Mas gugustuhin ko maging talunan na may Ferrari, kaysa sa lalaking iyon. Nang makita ni Jane at ng iba pa na lumabas ng sasakyan si Alex, hindi sila naglakas loob tumakbo. Si Jane ay nag-isip. Kung si Alex ay kaya magmaneho ng ganoong sasakyan, malamang na siya ay maimpluwensya. Makikita niya tayo kahit saan magpunta. Nang ilan sa kanila ay lumapit kay Alex na nanginginig ang mga hita. Ngayong nakita nila kung ano ang kaya nitong gawin sa isang tao mula sa importanteng pamilya. Natatakot sila kung ano ang magagawa nito sa kanila. Si Jane ay lumuhod sa harapan niya at nagmakaawa. Alex, pasensya na, nagkamali ako, pakiusap huwag mo akong saktan. Ang mga kaibigan ni Jane ay lumuhod sa harapan niya at nagmakaawa na huwag silang saktan. Alex, nagkamali kami, wika ng isa. Hindi ko na uulitin ang pagtrate ng ganoon, wika ng isa pa. Tumingin si Alex kay Jane at inisip ang mga sinabi nito kanina. Gusto niyang gawin ang katulad ng ginawa niya kay Jason. Pero si Lindsay ay hinawakan ang kanyang braso at banayad na sinabi, Alex, hayaan mo na siya, isa pa siya ay aking kaibigan. Natahimik si Alex at tumango. Si Jane at ang iba ay naging maligaya at nagpasalamat sa kanilang dalawa ng labis. Maraming salamat, wika ni Jane. Walang tibo si Lindsay. Jane, alam ko na mahilig ka sa pera, pero pakiusap, pilitin mo maging mabuting tao. Kung hindi, ayaw na kitang maging kaibigan. Oo, alam ko. Lindsay, maraming salamat sa pagligtas mo sa amin. Mabilis na wika ni Jane, sa likod niya nagpasalamat din ng iba sa mahinang boses. Okay, pwede na kayong umalis dito, malamig na wika ni Alex. Si Jane at mga kaibigan nito ay tumayo at tumango, at umalis. Tumingin si Lindsay kay Alex at nagtanong, bakit ka nagpapanggap na mahirap kahit na ikaw ay sobrang yaman? Naalala niya na si Kelly ang nag-drive ng Ferrari papunta dito. Sa isip niya, narinig na nito ang makina na tumunog. Huli na para umalis ngayon. Pero ayaw ko talaga na makita siya. Ang katotohanan ang may-ari ng sasakyan at ako ay magkaibigan. Umalis na tayo ngayon.
Sinusubukan niyang hilain si Lindsay palayo, nang makarinig siya ng marahan na boses sa kanyang likuran na tumawag ng Alex. Naaalala niya ang boses ni Kelly at siya ay napahinto. Marahan siyang tumingin sa likod at nakita si Kelly, na nakatayo 5 yarda ang layo, kasama si Sharon na nasa kanyang likuran. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kanya. At ang kanyang ekspresyon ay naging excited, mahiyain, at masayahin. Bagaman hindi obvious sa kahit sino, maliwanag na nakikita ni Alex ang kalambingan at pagmamahal sa mata nito. Matiwasay niyang inayos ang sarili at lumapit dito. Tahimik niyang sinabi, "Kamusta ka?" "Maayos lang ako. Ikaw?" Inayos din ni Alex ang kanyang emosyon at ngumiti dito. "Maayos din ako. Nagpunta ako dito upang manood ng laro. Pero hindi ko inaasahan na makita ka dito." Sagot niya habang namumula. "Ano ang nangyari sa iyo? Bakit ang car manager ng Metro Skybank ay ibinigay sa akin ng iyong Ferrari?" "May maliit akong problema pero hindi magtatagal ay maaayos na." Ayaw niya na mag-alala si Kelly sa kanya. Kapag nalaman nito na isa muli siyang talunan sa eskinita, baka magdesisyon ito na manatili at tulungan siya. "Bago ako umalis ni record ko ang boses mo sa computer ng Ferrari. Pinalitan ang pangalan ng may-ari, ng iyong pangalan. Ang sasakyan ay nasa kanyang pangalan, kaya ibinigay ito ni Robert sa kanya." "Natagpuan mo na ba si Debbie?" tanong ni Kelly. "Nakita ko na siya pero mayroon kaming hindi pagkakaintindihan sa pagitan namin, na sinusubukan kong ayusin. Pero naniniwala ako na hindi magtatagal ay maaayos ito." Binigyan ni Kelly ng mabilis na yakap si Alex, at tumango kay Lindsay, at pumasok na sa Ferrari. Kumaway si Sharon kay Alex at Lindsay, bago pumasok sa kabila. "Nagmaneho ito palayo?" nagtanong si Sharon. "Kelly, nagpunta ka dito sa Washington upang makita si Alex. Bakit hindi mo man lang niyaya siya maghapunan?" Sumagot si Kelly, "Kontento na ako na makita siya. Siya at si Debbie ang the best match sa isa't isa, at masaya ako para sa kanila." Ika-14 na kabanata. Ang babaeng nakaputi. "Sino siya?" tanong ni Lindsay. "Isa siya sa mabuting kaibigan ko," sagot ni Alex, na medyo nakaramdam ng kaunting lungkot nang mawala na si Kelly. Sa isip ni Lindsay higit pa sa pagkakaibigan ang kanilang relasyon. Sinabi niya kay Alex, "Huwag kang malungkot dahil sa kanya. Gusto mo pa bang mamasyal kasama ko kahit sandali?" Tumango si Alex at sinabi, "Oo." Tumingin sila kay Jason sa huling pagkakataon, na tinitingnan ang maraming gasgas sa kanyang likuran, at pagkatapos ay umalis. Si Jason ay dinala sa hospital kung saan sinabi na ang kanyang injury ay hindi malala. Nang mabigyan ng lunes at maayos na ang kanyang mga sugat, ipinadala siya sa general ward. Nang marinig ni David ang nangyari, nagmadali ito upang makita si Jason. Mapait na sabi ni Jason sa kanya, "Pasensya na, hindi ko nagawang makalapit kay Lindsay. Galit na siya sa akin ngayon, at imposibleng makuha ko pa siya. Ano, ipinahiram ko sa iyo ang aking Ferrari." "Anong nangyari?" tanong ni David. "Hindi ko ito kasalanan. May kasama siyang talunan, ang pangalan ay Alex. Ang kaibigan niya ay mayamang babae sa New York, na may dalang Ferrari na mas maganda pa sa sasakyan mo. Mukhang gusto rin ni Lindsay ang talunang iyon. Nang magsalita ako ng ilang mga hindi maganda tungkol sa kanya, nagalit siya sa akin. At ang lalaking iyon ang may gawa ng aking mga injury." Si David ay na-shock. Naalala niya ang pangalan ng boyfriend ni Debbie ay Alex sa diary. Nalaman niya at mahirap paniwalaan na ito ay iisang lalaki. Pinag-isipan niya ng ilang minuto, at pagkatapos ay huminto sa pag-iisip dito. Nagtanong siya, "Sinabi mo na may kaibigan siya na mas maganda ang Ferrari kaysa sa akin, sino siya?" "Hindi ko kilala." Sa pakikinig sa kanilang usapan, mukha siyang mayamang babae mula sa New York, wika ni Jason. Sa New York, inisip ni David kung sino ito. Habang siya ay nag-iisip, ang kanyang bodyguard na si Tom Martin ay pumasok sa ward at sinabi, "David, may impormasyon na ako tungkol sa taong tinatanong mo. Ang Ferrari driver ay si Miss Kelly Phillips mula sa New York, habang si Alex ay estudyante sa Richmond University. Sinasabi na nag-donate ito ng 1.5 million euro sa university. Pero siya ay mahirap, hindi alam kung saan niya nakuha ang pera." Si David ay nag-isip sandali at malamig na sinabi, "Narinig ko na ang Phillips family.
Sila ay makatwiran na mayaman sa New York. Pero hindi sila partikular na importanteng pamilya, kumpara sa akin. Kalimutan natin siya, pero sino ang Alex na ito? Sinabi ni Jason, David ang lalaking iyon ay isang hadlang. Habang siya ay nakaharang, walang kahit sino man ang magkakaroon ng chance kay Lindsay. Nag-isip muli siya bago sumagot. Kung si Lindsay ay mahirap na makuha, hindi na ako mag-aabala na subukan. Inisip muli ni David nang i-announce niya ang pakikipaghiwalay sa engagement nila ni Lindsay. Naalala nito ang makinang nangiti nito at kumirot ang kanyang puso. Ngumisi siya, kabig-habigan ni siya, syempre gusto ko pa rin siya makasama sa pagtulong. Dahil ang ating pamamaraan ay walang kwenta, gagawin natin ang plan B. Magpapadala ako ng kikidnap sa kanya ngayong gabi, upang dalhin siya sa hotel, at patulugin pagkatapos ay pupunta ako upang magsaya sa kanya. Kapag bumangon na siya kinaumagahan, wala siyang palatandaan kung ano ang nangyari. Ang makikita niya lang ay isang malaking kama. Ngumiti si Jason at sinabi magandang plano iyan. Si David ay nagbigay ng palagay na tingin. Hindi ko naisip na masyadong mahirap pala, pasensya na at nasaktan ka pa. Si Jason ay talagang na-surprise nang mapagtanto niya na handa si David kuhain ang buong responsibilidad dahil sa nangyari ng araw na iyon. Kumaway ito at sinabi, huwag ka na mag-alala tungkol dito. Pwede ka nang magpahinga ng walang alalahanin, aakuin ko ang lahat ng sisi ngayon. Pangakong hindi ko kakalimutan ito. May utang na loob ka sa akin at umaasa ako na mababayaran mo ako sa hinaharap. Sa isip ni Jason. Humihingi siya ng tawad ngayon, pero maliwanag na may gusto pa siyang hilingin sa akin. Pero kailangan kong mag-ingat, upang makasiguro na ito ay gagana sa aming relasyon at hindi magiging maasim. Sinabi niya, makinig ka David, aakuin ko ang lahat ngayon. Pero umaasa ako na maaalala mo kung ano ang sinubukan kong gawin, at tulungan ako sa aking negosyo, katulad ng ipinangako mo. Mabagal na sinabi ni David, oo naman. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tom at sinabi, alam mo ba kung nasaan si Alex at Lindsay ngayon? Magkasama sila sa downtown DC ngayon, at ang pamilya mo, ay maraming hotel sa area na iyon. Malamig na sinabi ni David. Okay, tumawag ka kay Fergus upang tumulong, at ipaalam mo sa akin kung nadala na nila si Lindsay sa hotel. Yes sir, kinuha ni Tom ang utos, at pagkatapos ay mabilis na lumabas. Si Alex at Lindsay ay namamadyo sa downtown DC ng halos 2 oras, at ang kalangitan ay dumilim na. Kumain tayo ng hapunan at pagkatapos ay ihahatid na kita pauwi, suggest ni Alex. Pumayag si Lindsay. Hawak niya ang maliliit na bagay na kanyang pinamili. Inubos niya ang karamihan sa oras kasama si Alex at may pakiramdam na sobrang saya. Nagpunta sila sa pedestrian street kung saan maraming restaurants at bar. Nakakita sila ng magandang restaurant, ang pangalan ay Playful Hare, na may kung ano-anong makulay na ilaw na nakasabit sa pintuan. Napakaganda ito tingnan. Pumasok silang dalawa ng magkasama. Oras na ng hapunan at marami ng tao ang kumakain sa loob. Umupo sila sa lamesa at mabilis na umorder. Si Alex ay biglang nakakita ng magandang babae na nakaupo sa sulok ng hall. Nakasuot ito ng sinaunang puting damit na may puting sombrero at puting maskara, at malaking puti na sunglasses. Hindi makita ni Alex kung ano ang kanyang itsura. Ang kanyang kutis ay maputi at ang kanyang damit ay nakalutang paikot sa kanya, na dahilan upang magmukha siyang diwata. Tumingin si Lindsay sa direksyon ng tinitingnan ni Alex at nakita niya na nakatingin ito sa babae, sinabi nito. Huwag kang tumingin sa babae, hindi ito magalang. Namula si Alex at sinabi, tumingin lang ako sa kanya at sinabi. Tumawa si Lindsay at sinabi. Nakasuot siya na parang isang fairy tale, at mukha siyang maganda. Habang sila ay nag-uusap, ang waiter ay dinala ang pagkain ng babae, at inalis na nito ang kanyang disguise. Nakita ni Alex na ito ay magandang babae na nasa edad 40 pataas na may perpektong katangian at kaaya-ayang itsura. Ang lahat ng tao doon ay sikreto siyang pinagmamasdan. Ang isa sa kanila ay aksidente pang nailagay ang kubyertos sa ashtray, at aksidente na isubo pabaliktad ang sigarilyo. Nang mapagtanto niya na baliktad ito, ibinugin niya ito sa plato. Nakita ni Alex at Lindsay ito at ngumiti sila sa isa't isa. Ang kanilang pagkain ay naihanda na at nagsimula silang kumain.
Napansin nila na marami ang naglalakad palabas. Mukhang may kakaiba. Tumingin si Alex sa paligid at nakita ang ilang mga waiter na nakatayo sa tabi ng lamesa. Pinanood niya ang waiter na may kung ano na binubulong sa mga kumakain. Pagkatapos ang customer ay tumayo at umalis. Si Alex ay nagtaka. Obvious naman na sinabi ng waiter na umalis ito, pero hindi niya alam kung ano ang dahilan. Iniisip niya kung sasabihan din sila na umalis. Sa isip niya, kapag pumunta ang waiter itatanong niya kung bakit. Hindi ko kailangan mag-alala sa ngayon. Dapat akong magsaya sa aking pagkain kasama si Lindsay. Boss, pumunta kayo dito, isang waiter ang biglang tumawag. Nakatayo ito sa tabi ng babaeng nakaputi. Ilang sandali ang lumipas isang lalaking nakasuti ang lumapit sa kanilang lamesa. Sa hula ni Alex tumanggi ang babae na umalis. Pumunta tayo at tingnan kung ano ang nangyayari, wika niya kay Lindsay. Lumakad sila sa lamesa ng babae. Ang waiter at ang manager ay nakikipagtalo dito, at hindi napansin na si Alex ay nakatayo sa kanilang likuran. Sinabi ng manager, "Miss, nangangamoy kami na hindi ka namin sisingilin sa mga kinain mo. Pwede bang umalis ka na ngayon? Gusto kong magsaya sa aking hapunan. Pakiusap, iwan niyo ako ng tahimik. Aalis ako kapag natapos ko na ang aking pagkain," sagot ng babae. "Magalang akong nagsasabi sa iyo ng ilang beses pero tumanggi kang makinig. Umaasa ka ba na dahil sa aming pagiging magalang, ay hindi ka namin palalabasin?" Galit na wika ng manager. Tumawag ito ng waiter upang samahan ang babae palabas. Naramdaman ni Alex na ang manager ay hindi lubusang makatwiran. Plano nilang gamitan ng puwersa upang palabasin ang magandang babae. Hindi niya kayang manahimik lang, at sinabi sa malakas na boses, "Hoy, ano ang ginagawa niyo?" Ang manager ay tumingin sa kanya. Nang makita niya na si Alex ang nagsasalita, ang kanyang mukha ay nagpalit ng ekspresyon ng pagkabigla at takot. Napaatras siya, pero mabilis na naka-recover, at sinabi, "Wala kang dapat na ipag-alala." Pagkatapos ay sinabi niya sa dalawang waiter, "Ano pa ang tinatayo-tayo niyo dyan, bakit hindi niyo pasamahan ang babae palabas? Pakiusap, samahan niyo ang babae palabas para sa akin." Ang isa sa dalawang waiter ay hinawakan ang babae sa braso at susubukan itong patayuin sa kinauupuan. "Ano ang ginagawa niyo?" sigaw ni Alex habang itinulak ang dalawang waiter at tumayo sa harap ng babae. Sinabi niya sa manager, "Paano ninyo papatakbuhin ang inyong negosyo, katulad nito? Ano ang ginagawa niyo? Paano ninyo naitatrate ng bastos ang inyong customer? Kung patatakbuhin ninyo ang restaurant niyo ng ganito, ilang buwan lang magsasara ito." Nang matapos niyang sigawan ang manager, bumaling siya sa babaeng nakaputi at sinabi, "Miss, ang serbisyo sa hotel na ito ay masama, at hindi na natin kailangan pang kumain muli dito. Gusto mo bang sumama sa amin kumain sa ibang restaurant?" Hinuha ni Lindsay ang kamay ng babae at sinabi, "Tama, umalis na tayo at maghanap ng bagong kakainan ng magkasama." "Okay, sige. Umalis na tayo," sagot ng babae, na may maliit na ngiti. Tumayo ito upang umalis kasama si Alex at Lindsay. Pero pinigilan ng manager si Alex sa paghawak sa braso. Ang mukha nito ay malumanay, at sinabi sa malalim na boses, "Makakaalis siya pero kayong dalawa ay kailangan manatili." "Ano, pwede kaming manatili. Umalis ka sa daraanan," wika ni Alex. Itinulak niya ang manager sa daraanan, at sinubukan umalis pero ang manager ay hinawakan ang kanyang damit at sinabi, "Hindi ka pwedeng umalis." Nang sandaling iyon, ilang mga lalaki ang pumasok. Ang isa sa harapan ay mukhang malakas at agresibo. Tumingin siya kay Alex at sinabi na may ngiti, "Ngayon subukan mong umalis." Ika-15 na kabanata. Ang misteryosong boses. "Fergus, ano ang ginagawa mo dito?" Tanong ng manager nang makita ang malakas na lalaki na naglalakad papasok kasama ang kanyang grupo. Si Fergus Plummer ang boss ng underground sa downtown ng DC. Pagkatapos makatanggap ng utos kay David, ipinadala ni Fergus ang kanyang nakababatang kapatid upang hanapin si Lindsay. Nang makatanggap ito ng report na ito ay nasa Playful Hare, mabilis niyang iniutos sa manager na paalisin lahat ng customer. Gusto niyang taulian si Lindsay doon, painumin ng droga, at dalhin sa hotel para kay David. Para sa tol unang nagngangalang Alex.
Plano niyang turuan ito ng leksyon na hindi nito malilimutan. Nakarinig na ang waiter tungkol sa pagiging malupit ni Fergus. Bagaman alam nila na hindi sila ang pakay nito, sila ay natatakot pa rin. Nakatayo lang sila at sinusubukan na hindi masyado huminga. Nang sandaling iyon, may 3 na lamang customer na naiwan sa restaurant. Si Alex, Lindsay at ang babaeng nakaputi. Sinabi ng manager sa waiter na isara ang pinto. Nang makita ni Alex at Lindsay ito, pareho silang nabagabag. Ang babaeng nakaputi ay kalmado at nakaupo sa kanyang bangko. Isinuot niya ang kanyang mga pambalat kayo, at ayaw makita ang mga mangyayari. Si Fergus ay umupo sa bangko, tumingin kay Alex at Lindsay, at ngumiti. Sinabi nito, "Hello Miss Marvel. Paano mo tinanggihan si Jason para lang sa talunang ito?" Si Lindsay ay na-shock. Kilala siya nito, at may lakas ng loob ito na magtanong sa kanya ng harapan. Galit siyang tumingin kay Fergus at sinabi, "Si Jason ba ang nagpadala sa iyo dito? Ano ang kailangan mo? Alam mo na mula ako sa Marvel family. Kapag may ginawa ka na ayaw ko, ang papa ko ay wawasakin ka." Si Fergus ay nagde-4, at inilabas ang kanyang lighter. Pagkatapos ng casual na pagsindi ng sigarilyo at bumuga, sinabi nito, "Miss Marvel, maganda ka, kahit na ikaw ay galit. Hindi nakakapagtaka na si Jason ay nalulong sa iyo. Na-inlove siya sa iyo sa unang tingin. Hindi mo ba naisip na kailangan mo siyang bisitahin sa hospital?" "Hindi ko siya pupuntahan sa hospital upang makita. Pakiusap umalis ka na sa daraanan at kami ay aalis na," sagot ni Lindsay. "Miss Marvel, wala kang puso. Dahil sinabi sa akin ni Jason na pumunta dito. Sisiguraduhin ko na gagawin ko ang sinabi niya sa akin. Kung hindi mo gagawin ang sasabihin namin, hindi ako mananagot sa posibleng mangyari sa iyo." Pagkatapos ay tumingin siya sa taas ng kanyang balikat at sinabi, "Dalhin niyo si Miss Marvel dito." "Sige," sagot ng 2 nakababatang kapatid ni Fergus. Naglakad sila papunta kay Lindsay. Sobra siyang natatakot na humawak sa braso ni Alex at sinubukan magtago sa likod nito. Si Alex ay humakbang sa harap upang maharangan ang mga lalaki na makalapit kay Lindsay. "Talunan, umalis ka sa harapan namin," nagbabanta na wika ng lalaki. "Gusto mo bang mabugbog?" sabi pa ng isa. Tumingin si Alex kay Fergus at sinabi, "Buddy, magkano ang ibinigay sa inyo ni Jason? Bakit hindi niyo subukan na magsabi sa pamilya Marvel kung madudoble nila kung ano man ang naipangako sa inyo?" Si Lindsay ay umalis sa pagkakatago sa likod ni Alex, tumango ito at sinabi, "Sasabihin ko sa aking papa na bigyan kayo ng higit na mas malaking pera. Sigurado ako na gagawin niya iyon kung mangangako kayo na hahayaan kaming umalis ng hindi nasasaktan." Hindi pa siya nakakaranas na makasama ang mga gangster sa isang kwarto, at siya ay natatakot. Gusto na niyang makaalis dito. "Sa palagay niyo nasa auction tayo. Kung sino ang may pinakamataas na bid ay siya ang mananalo," wika ni Fergus. Bumaling siya sa 2 nakababatang kapatid at sinabi ng walang pasensya, "Ano pa ang hinihintay niyo? Bugbugin niyo ang maliit na talunan na iyan para sa akin." "Sige," Fergus sagot ng mga ito. Ang isang lalaki ay nahawakan ang buhok ni Alex at ang isa ay ang kanyang damit. Gusto nilang hilin ito sa gitna at bugbugin. Nahulaan ni Alex ang gagawin ng 2, itinulak ni Alex si Lindsay paatras upang hindi masaktan. Pagkatapos ay hinawi niya ang mga kamay ng 2 lalaki. Hindi nila inaasahan na lalaban ito, kaya nabigla sila. Nagalit sila at itinaas ang kamao upang suntukin siya. Biglang napasigaw ang mga ito. Ang isa ay tinamaan sa ilong at ang isa ay sa mata. Si Alex ay hindi nagpakita ng awa. Habang tinakpan ang kanilang mukha ng kanilang kamay, pareho niyang sinipa ito sa sikmura. Ang 2 gangster ay bumagsak, hawak ang kanilang sikmura at sumisigaw sa sakit. Sinabi ng isa, "Paano mo nagawa iyon? Hindi ako makapaniwala, papatayin kita." Sinabi pa ng isa, "Ang talunan na katulad mo ay hindi dapat kami matatalo, nakakahiya ito." Itinaas ni Fergus ang kamay, at tumahimik ang kanyang nakababatang kapatid. Nagpatuloy silang tumingin kay Alex na may pagkamuhi. Nakangiting sinabi ni Fergus, "So, ang talunang ito ay may kakayahan. Sa palagay mo ay matatalo mo kaming 10, nang ikaw lang."
Hindi ako sigurado na matatalo ko kayong lahat, pero hanggang nandito ako, hindi ako papayag na kuhain niyo si Lindsay. Fergus, sa palagay ko ay dapat nating pag-usapan ito at subukan magkaroon ng kasunduan. Ano sa palagay mo, wika ni Alex. Narinig ni Lindsay ang mga sinabi ni Alex na puprotektahan siya nito, at nagpapasalamat siya dito. Medyo matapang ka rin, pero ikaw rin ay isang maliit na tanga. Sinusubukan mong makipag-deal sa underworld. Iniisip mo ba mayroon kang ganoon kalaking kapital? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Umalis ka, o ang mga kasama ko ay gagawin ang gusto nila sa iyo. Ang isa sa mga kasama ni Fergus sa likod ay naglabas ng patalim mula sa kanyang bulsa. Ngumisi ito kay Alex at dinilaan ang patalim, at tumingin sa kanya ng masama. Kumaba ang puso ni Alex, pero nanatili ito na nakatayo sa harapan ni Lindsay. Nang makita ang patalim at napagtanto na si Alex ay nasa panganib, ang kanyang isip ay nagliwanag. Hindi siya papayag na masaktan si Alex para sa kanya. Kaya sinabi niya, huwag niyo siyang saktan, sasama ako sa inyo. Sinabi ni Fergus na nakangiti. Miss Marvel, iyan ay matalinong desisyon. Sasama ka sa amin, pero may kailangan muna kaming gawin dito. Lindsay, hindi, tutol ni Alex. Tumingin siya kay Lindsay na nakangiti sa kanya, at sinabi, okay lang, hindi ka dapat mag-alala sa akin. Kailangan ko lang makita si Jason sa hospital. Walang dapat ipag-alala. Bago pa makasagot si Alex, si Lindsay ay bumalik kay Fergus at sinabi ng formal. Pumapayag ako na sumama sa inyo, pero hindi nyo na siya sasaktan. Binabalaan ko kayo, kapag nasaktan siya kahit kaunti, mananagot kayo sa buong Marvel family. Pinitik ni Fergus ang upos ng sigarilyo at sinabi, sige pangako hindi ko siya sasaktan. Sa isip ni Fergus, kapag nakuha na niya si Lindsay, kukuha siya ng ilang tao upang sundan ito, at saka bubugbugin ng grabe. Wala siyang malalaman kahit ano tungkol sa akin. Tumingin siya kay Lindsay na nakangisi. Masaya siya na nakuha ang kooperasyon nito, pero naiinis siya sa katangahan nito. Kapag nakapasok na ito sa sasakyan, siya at ang mga kasama niya ay patutulugan ito at dadalihin sa kwarto ng hotel. Kung saan si David Drake ay handa at naghihintay upang magsaya. Alam niya na kapag nagising siya kinaumagahan, maaalala niya ang mga nangyari. Tumingin si Lindsay kay Alex at sinabi, masaya ako at nakasama ka ngayong araw. Alam ko na kailangan mo nang bumalik sa paaralan. Huwag mo akong alalahanin, tatawag ako, kapag nakauwi na. Pagkatapos ay ngumiti at nagpatuloy pumunta kay Fergus. Si Alex ay nabagabag, ang sinabi ni Lindsay ay hindi makatwiran. Mukhang dadalhin siya ng mga ito upang bisitahin si Jason sa hospital. Hindi ito big deal pero mayroon siyang masamang pakiramdam kay Fergus. Habang iniisip niya ang lahat, bigla siyang nakarinig ng boses ng isang babae na sinasabi, hindi mo siya pwede hayaan umalis. May masamang mangyayari sa kanya. Hindi niya malaman kung saan nagmumula ang boses. Ang una niyang pakiramdam ay isang multo na binabalaan siya na hindi paalisin si Lindsay. Lumakad siya at hinawakan ang kamay ni Lindsay, at hinila papunta sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo? Tanong ni Lindsay na may pagtataka na ekspresyon. Hindi ka pwedeng sumama sa kanila. Alam ko na may masamang mangyayari, wika niya. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Tanong ni Fergus. Nagalit siya. Nang makita ang masamang balak ay muntik nang magtagumpay. Pero si Alex ay nagbago ang isip sa huling minuto. Ang 10 mga kasama nito ay inilabas na ang mga patalim. Si Alex ay walang armas. Kaharap niya ngayon ang 10 gangster na may patalim sa kamay, at alam niya na kailangan niyang mag-ingat ng husto. Hindi siya sigurado sa susunod na mangyayari. May alam ka ba sa martial arts? Tanong ng misteryosong boses. Wala, sagot niya. Naghihinalin na kausap niya ang kanyang sarili. Tumingin si Lindsay kay Alex, at nagtanong. Hindi, ano? Tumingin siya dito at nang sasabihin, tinatanong niya ako kung marunong ako ng martial arts. Pero bago pa siya makapagsalita, sinabi ng misteryosong boses, natuto ka ba kahit basic? Hindi ka ba nag-training ng kickboxing? Si Alex ay na-shock. Nakita niya nang magsalita ang misteryosong boses ay hindi nag-response si Lindsay. Tumingin siya kay Fergus at sa iba pa. Obvious na hindi nila naririnig ang boses. Si Alex ay nabigla at nakaramdam ng kakaiba.
Sa isip niya, bakit ako lang ang nakakarinig ng boses? Kaninong boses iyon? Isa ba itong diwata, o multo? Binata, bakit ayaw mo akong sagutin? Wika ng boses. Si Alex ay gumagalang sa boses pero natatakot din siya dito. Sinabi niya, natuto ako ng kickboxing at ibang mga martial arts noong bata pa ako. Nang marinig ng iba na kinakausap niya ang sarili, nagtaka ang mga ito. Sino ang kausap ng lalaking ito, sabi ng isang gangster. Baka natakot natin siya. Sa palagay ko ay sinusubukan niya tayong takutin sa pamamagitan ng pagsasalita na may alam siya sa kickboxing, sabi pa ng isa. Si Alex ay nagpatuloy. Pero natutunan ko iyon nang bata pa ako. Ngayon ay kaunti na lang ang naaalala ko, halos nakalimutan ko na ang karamihan. Ang boses ay sumagot ng kalmado. Mabuti at natutunan mo ito. Tutulungan kita maalala ang mga ito. At sapat na ito upang matalo ang 10 masasamang tao. Pero mayroon silang patalim. Paano ko sila matatalo? Tanong ni Alex na nabigla. Sa panunood na kinakausap ni Alex ang sarili. Inisip ni Fergus na nagpapatawa ito at gumugugol ng oras. Malamig nitong sabi. Ang talunang ito ay nakikipaglaro sa akin, na maging tanga dito. Dahil sinabi niya na gusto niyang makipaglaban sa atin, bakit natin siya bibiguin? Hahayaan ko nang ayusin niyo ito, pero huwag ninyong sasaktan si Lindsay, o baka hiwain ko kayo at ipakain sa aso. Tumingin siya sa mga sanggano at sinabi, kung sino ang makakatalo sa lalaking ito, ay magagamit ang aking membership club card ng 3 buwan, at makakakuha ng $5,000 cash. Nang maibigay ni Fergus ang order, ang mga sanggano ay nagmadali pumunta kay Alex. Nang makita niya ang gangster na nagmamadaling pumunta sa kanya, ang puso niya ay kumabog. At pagkatapos ay narinig niya ang misteryosong boses. Sipain mo ang kanyang hita, upang bumagsak ang isa sa maraming tao. Maging wasto, malupit at mabilis. Ang paa mo ay dapat hindi sasayad. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.